Sana naipirma nyo na lang ang kulang. Huwag na nating pahirapan ang mga tao. Malamig ang boses ni Nico habang iniaabot ang isang makapal na folder sa harap ng hapagkainan. Sa paligid namin, dinig pa ang hiyawa ng mga kapitbahay at ang tunog ng videoke mula sa bakuran, isang selebrasyon para sa kanyang pag-uwi bilang isang ganap na abogado. Pero sa loob ng bahay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bulpen na hawak niya, ang bulpen na may ukit pa ng pangalan niya na ibinigay ko noong pumasa siya sa bar exam. Yun mismo ang gamit niya ngayon para itulak sa harap ko ang kamatayan ng aming kabuhayan. Tiningnan ko ang dokumento. Exclusive Resource Development Agreement. Sa ilalim ng mga technical na salita at mabulaklak na pangako ng progress at ecotourism, iisa lang ang kahulugan nito, ang 10 kilometrong baybayin ng aming barangay ang dagat na nagpalaki sa kanya ay ibebenta na sa isang malaking resort. At ang mas masakit, bawal nang mangisda ang mga taga rito sa loob ng 10 taon. Nico, alam mo ba ang hinihingi mo? Pabulong kong tanong. Nangangatog ang aking mga kamay, ang mga daliring puno ng kalyo at piklat mula sa paghila ng lambat at paglilinis ng isda sa loob ng 20 taon. Dito tayo nabuhay. Ang dagat na ito ang nagbayad ng matrikula mo. Ang bawat pahina ng mga libro mo amoy malansang isda dahil doon nanggaling ang bawat sentimo. Ngumiti si Nico, pero hindi ito ang ngiti ng anak na sabik sa ina. Ito ay ngiti ng isang taong tinitingnan ako mula sa itaas. Nanay, iyan na naman tayo sa sentimiento. Ang dagat na ito marumi, mapanganib at maliit ang kita. Ang bawat pamilya rito ay baon sa utang. Kapag pumirma kayo bilang head ng kooperatiba, bawat miyembro ay makakatanggap ng bultong pera. Hindi na sila kailangang magbilad sa araw. At pagkatapos ng pera, ano na? Bulyo ko, hindi ko na napigilan ang luhang kanina pag gustong kumawala. Pagkatapos nilang ubusin ang pambayad sa utang, wala na silang dagat. Magiging katulong na lang ba sila sa resort na itatayo ninyo? Magiging tagalinis ng banyo ng mga turista sa sarili nilang lupa. Bago pa makasagot si Nico, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakabarong na puti, makintab ang buhok at may mapang-aping aura. Si Attorney Leandro. Kilala ko siya. Siya ang abogado ng malaking korporasyon na matagal lang gustong kamkami ng isla, ang parehong tao na tumawag sa namayapa kong asawa na mangmang na mangingisda noong humingi kami ng tulong laban sa mga illegal na commercial trawler noon. Good evening, Aling Rosalinda. Wika ni Leandro na may kasamang plastic na niiti. I see your son has already explained the bright future ahead of this barangay. Nakaka-proud, di ba? Ang anak nyo ang naging susi para matuloy ang proyektong ito. Tumingin ako kay Miko. Umaasa akong makakita ng kahit kaunting hiya sa kanyang mga mata. Pero wala. Nakatayo siya sa tabi ni Leandro, tila isang tapat na kawal. Doon ko naramdaman ang tunay na hapdi. Hindi lang ang dagat ang ibinebenta nila. Ibinenta na rin ng anak ko ang kanyang prinsipyo sa mga taong nang-api sa amin. Hindi ako pipirma, matigas kong sabi. Inilayo ko ang folder. Ang kooperatiba ay itinayo para protektahan ang mga maliliit na mangingisda, hindi para maging ahente ng mga malalaking negosyante. Nagbago ang timpla ng mukha ni Miko. Ang lambing ng boses niya kanina ay napalitan ng talim. Nay, huwag kayong matigas ang ulo. Alam niyo ba kung magkano ang mawawala sa barangay kapag tinanggihan niyo ito? At higit sa lahat, isipin niyo ang posisyon ko. Ako ang nag-negotiate nito. Kapag hindi ito natuloy dahil sa inyo, masisira ang career ko bago pa man magsimula. Ang career mo o ang komisyon mo? Sagot ko. Lumapit si Nico sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat, pero wala itong init. Nay, listen to me. This is a legally binding offer. Kapag hindi kayo pumirma ng kusa,
may ibang paraan ang kumpanya. At sisiguraduhin nilang walang matitira sa inyo. May mga utang ang kooperatiba sa bangko, di ba? Isang tawag lang namin, pwedeng hatakin ang lahat ng mga bangka at kagamitan nyo bukas na bukas din. Do you want to see your neighbors starving because of your pride? Napaatras ako. Ang bawat salita niya ay parang hampas ng malakas na alon sa dibdib ko. Ito ang anak ko. Ang batang binuhat ko sa dalampasigan noong mamatay ang kanyang ama. Ang batang pinangakuan kong hindi magugutom basta't mag-aral lang ng mabuti. Ngayon, ginagamit niya ang batas na parang patalim para saksakin ang mismong nanay niya. Mula sa labas, narinig ko ang boses ni Mang Celso, ang pinakamatandang miyembro ng kooperatiba. Rosalinda, halika rito. Tagayan natin ang ating bagong abogado. Hindi nila alam. Walang nakakaalam sa labas na ang handaang ito ay para sa kanilang sariling libing. May 3 araw kayo, nanay, sabi ni Nico habang dahan-dahang kinukuha ang folder. 3 araw para kumbinsihin ang kooperatiba o harapin ang sunod-sunod na kaso na isasampa namin laban sa inyo para sa encroachment sa idinedeklarang protected zone ng gobyerno. Yes, nanay. Ang dagat nyo, gagawin naming protected zone para bawal kayong mangisda pero kaming may-ari ng resort, pwedeng magtayo ng kahit ano. Tumalikod sila ni Leandro. Bago lumabas ng pinto, lumingon muli si Nico. Huwag nyo nang hintayin na maging magkaaway tayo sa korte, nay. Masasaktan lang kayo. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga dekorasyong kulay asul at puti. Ang hangin ay amoy inihaw na isda at alat ng dagat. Pero ang tanging nalalasahan ko sa aking bibig ay ang pait ng pagtataksil. Tumingin ako sa labas sa madilim na abot tanaw kung saan humahampas ang mga alon. Ang dagat na nagbigay sa amin ng lahat na yon ay unti-unti nang nilalamon ng anino ng sarili kong dugo. Kailangan kong kumilos. Pero paano mo lalabanan ang isang kaaway na alam ang bawat kahinaan mo dahil ikaw mismo ang nagpalaki sa kanya? Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw ang bigat sa aking dibdib ay tila isang angkla na pilit akong ibinabaon sa kailaliman. Ang bakuran namin na kagabi lang ay punong-puno ng tawanan at musika. Na yon ay parang isang sementeryo ng mga basyong bote at tirang pagkain. Amoy, panis na kanin at natuyong alat ang hangin. Sinimulan kong iligpit ang mga silya. Bawat kalansing ng plastik ay tila uyam sa aking pandinig. Dito sa mismong lugar na ito, ipinagmalaki ko si Nico sa buong barangay. Ngayon, bawat sulok ng aming tahanan ay nagpapaalala sa akin ng kanyang banta. Aling Rosalinda, gising na pala kayo. Napalingon ako. Si Mang Celso kasama ang 3 pang mangingisda. Hindi sila nakasuot ng pangdagat. Wala silang dalang lambat. Sa halip, may hawak silang mga balita na alam kong hindi ko magugustuhan. Celso, bakit hindi kayo pumalaot? Maganda ang sikat ng araw. Bati ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. Nagkatinginan sila. Si Celso ang lumapit. Ang kanyang mukhang sunog sa araw ay bakas ang pag-aalinlangan. Narinig namin ang balita, Rosalinda. Totoo ba may malaking kumpanya na gustong mamuhunan dito? At si Nico, ang anak mo, ang may dala ng swerte. Swerte? Mapait kong naisagot. Celso, ang swerteng sinasabi nyo ay kapalit ng ating dagat. Hindi na tayo makakapangisda kapag natuloy ang resort na yan. Pero may pera daw, Aling Rosales. Singit ni Jimboy, isa sa mga mas batang miyembro ng kooperatiba na laging baon sa utang sa sari-sari store. Sabi ni Nico kadabi sa labas, bawat pamilya raw ay makakakuha ng halagang sapat na para makapagsimula ng maliit na negosyo. Rosalinda, tignan mo ang bangka ko butas-butas na. Ang asawa ko, hindi na makabili ng gamot sa rayuma.
Pagkakataon na natin ito para makaahon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Ginawa na pala ni Nico ang kanyang hakbang bago pa man kami mag-usap sa loob. Ginamit niya ang kahirapan ng mga tao para makuha ang loob nila. Ang perang yon ay panandalian lang, Jimboy. Paliwanag ko, pilit silang inahawakan sa balikat. Kapag naubos ang pera, wala na kayong babalikan. Ang dagat na ito ang tanging pag-aari nating mga mahihirap. Kapag binigay natin ang susi sa kanila, tayo ang magiging dayuhan sa sarili nating pampang. Pero, Nanay Rosalinda, tawag sa akin ni Celso, ang boses niya ay puno ng pagod. Pagod na kaming makipagsapalaran sa alon gabi-gabi para lang sa ilang kilo ng galunggong. Kung ang sarili mong anak na isang abogado ay naniniwalang ito ang makakabuti sa amin, sino kami para kumontra? Hindi ba't pinag-aral mo siya para protektahan tayo? Siguro naman hindi nga tayo ipapahamak. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang tiwalang ibinibigay nila kay Nico ay galing sa tiwalang ibinigay nila sa akin sa loob ng maraming taon. Ang dangal ko ang ginagamit ng anak ko para lokohin sila. Bigyan niyo muna ako ng oras, pakiusap ko. Huwag muna kayong pipirma sa kahit anong papel na ilalapit sa inyo. Umalis sila na may mabigat na hakbang, pero alam ko ang ibig sabihin ng kanilang mga sulyap. Sa mata nila ako na ang nagiging kontrabida sa kanilang pag-asenso. Pumasok ako sa loob ng bahay para hanapin ang aking Kuya Ben. Siya ang panganay na kapatid ko at tumayong ama ni Nico mula nang mawala ang asawa ko. Siya ang laging katuwang ko sa mga desisyon sa kooperatiba. Kuya Ben! Tawag ko sa mga silid. Pero bakante ang kanyang higaan. Magulo ang mga gamit niya, tila nagmamadaling umalis. Isang kaba ang gumapang sa aking batok. Si Kuya Ben ay madasalin at tahimik na tao, pero nitong mga nakaraang linggo, napansin ko ang kanyang pananahimik at ang madalas na pag-iwas sa aking tingin. Lumabas ako ng bahay at nadlakad patungo sa opisina ng kooperatiba sa tabi ng pantalan. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang mga mata ng mga kapitbahay. May mga bumabati ng pabulong, ang iba naman ay umiiwas. Ang barangay na dating parang isang malaking pamilya, na yun ay tila nahahati na sa isang malalim na kanal. Nang malapit na ako sa lumang bodega ng kooperatiba, nakakita ako ng isang pamilyar na anino sa likod ng malaking punong nara malapit sa dalampasigan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Doon sa isang tago at madilim na sulok nakatayo ang aking Kuya Ben. Kaharap niya ang assistant ni Attorney Leandro, ang lalaking kasama ni Nico kagabi. May iniaabot na puting sobre ang lalaki kay Kuya Ben. Mabilis itong kinuha ng aking kapatid at isinilid sa kanyang bulsa habang palingon-lingon sa paligid bakas ang takot at pagkakasala sa kanyang mukha. Hindi lang pala ang anak ko ang may itinatago. Ang tanging taong inaasahan kong makakaintindi sa akin ay mukhang matagal nang nakikipaglaro sa kalaban. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hanging dagat na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas na yon ay tila sumasakal sa akin. Isang malaking kasinungalingan ang bumabalot sa islang ito at mukhang ako na lang ang natitirang hindi pa nabibili. Biglang lumimon si Kuya Ben sa direksyon ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang magtagpo ang aming paningin. Agad siyang tumakbo palayo, iniiwan ako nakatayo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nanginginig sa galit at sakit. Hindi ko na inalintaan na ang init ng buhangin na pumapasok sa aking tsinelas, habang mabilis akong naglalakad patungo sa opisina ng kooperatiba. Ang imahe ni Kuya Ben na tumatanggap ng sobre ay tila isang sugat na sariwa at kumikirot. Sa bawat hakbang ang tanong ay paulit-ulit sa aking isip. Bakit kuya? Bakit? Pati ikaw. Pagdating ko sa lumang gusali ng kooperatiba, wala ang sekretarya. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng sirang bentilador na tila humihingal sa pader. Dumiretso ako sa filing cabinet
kung saan itinatago ang mga legal na dokumento. Nanginghinig ang aking mga daliri habang binubuksan ang drawer na may markang Current Proposals. Doon sa loob ng isang asul na folder, nakita ko ang hinahanap ko, ang board resolution na nagpapatunay na sumasang-ayon ang buong kooperatiba sa proyektong Eco Azure Resort. Binasa ko ang bawat salita. Nakasulat doon na nagkaroon daw ng isang espesyal na pulong noong nakaraang linggo, nung nasa bayan ako para mamili ng mga gamit sa eskwela ng mga bata sa barangay. Ayon sa papel, nagkaisa raw ang lahat na ibigay ang otoridad sa akin para pirmahan ang kontrata sa resort. At sa pinakailalim, nakita ko ang aking pangalan, Rosalinda P. Magsaysay. Napasandal ako sa mesa. May pirma sa itaas ng pangalan ko. Mula sa malayo mukha itong sa akin. Pero sa malapit, nakikita ko ang bawat maling kurbada. Ang letrang R ay masyadong malaki. Ang huling guhit sa A ay masyadong mahaba. At higit sa lahat ang panulat ay tila nanginginig isang katangian ng sulat kamay ni Kuya Ben dahil sa kanyang rayuma. Peke, pabulong kong sabi. Pinirata nila ang pangalan ko. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay sadyang pagtataksil. Pinagmukha nilang ako ang nag-utos ako ang sumang-ayon para kapag nagkagulo sa akin ang sisi ng buong barangay. Bit-bit ang dokumento. Mabilis akong bumalik sa bahay. Naabutan ko si Kuya Ben sa kusina nakaupo sa harap ng isang basong kape na wala ng usok. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Kuya, tawag ko. Ang boses ko ay hindi galit, kundi puno ng panghihinayang. Napatalon siya sa gulat. Nang makita niya ang papel na hawak ko, namuti ang kanyang labi. Agad siyang tumayo tila gustong tumakas pero wala na mapuntahan. Rosa, hayaan mo akong magpaliwanag. Nauutal niyang sabi. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan? Inilatag ko ang papel sa mesa. Peke ang pirma ko rito, kuya. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Kasama mo si Nico. Kasama niyo ang mga taong gustong pumatay sa dagat natin. Humagulgol si Kuya Ben. Napaluhod siya sa sahig isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa aking matatag na kuya. Wala akong pinaliya, Rosa. Pinilit nila ako. Sino ang pumilit sa'yo? Ang anak ko. Ang sarili mong pamangkin. Inangat niya ang kanyang mukha punong-puno ng luha at takot. Hindi mo naiintindihan, Rosa. Hindi lang ito tungkol sa resort. Iyong sobrang nakita mo, hindi yung suhol. Iyon ay paunang bayad para sa utang ni Nico sa Maynila. Isinanla ni Nico ang bahay at lupa ko nang hindi ko alam, ginamit niya ang pirma ko sa Maynila para makahiram sa mga masasamang tao. Napatigil ako. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano ang sinasabi mo? Baon sa utang si Nico, Rosa. Hindi siya ang matagumpay na abogado na akala natin. Sigaw ni Kuya Ben habang hinahawakan ng aking mga binti. Pinaghanap siya ng mga naniningil sa Maynila. Ang kumpanya ng resort, sila ang nagbayad sa mga utang niya para hindi siya mapatay o makulong. Pero ang kapalit ay itong isla natin. Kapag hindi natuloy ang proyekto, babawiin nila ang lahat ng binayad nila. Rosa, papatayin nila ang anak mo. Mamamatay si Nico kapag hindi ka pumirma. Nanigas ang buong katawan ko. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naglaho. Tiningnan ko ang larawan ni Nico sa dingding. Nakasuot ng tuga na kang-iti, tila may malinis na kinabukasan. Ang anak na itinuring kong bayani ng aming barangay ay isa palang bilanggo ng sariling niyang mga pagkakamali. At ngayon, ang tanging paraan para maligtas siya ay ang isakripisyo ang buhay ng libu-libong mang-inisda. Rosa, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Kuya Ben. Isang pirma mo lang, ligtas na ang buhay ng anak mo. Huwag mong hayaang mamatay ang kaisa-isa mong dugo at laman dahil sa prinsipyo.
Naramdaman ko ang pagguho ng aking puso. Sa labas, naririnig ko ang hampas ng mga alon sa pampang-ang dagat na tila naniningil na rin ng katapatan. Pumasok ako sa silid ni Nico. Ang silid na sa loob ng maraming taon ay itinuring kong altar ng aking mga pangarap. Tuwing gabi noong nag-aaral pa siya sa Maynila, dito ako naupo para magdasal. Hinahawakan ko ang kanyang mga lumang notebook, dinarama ang bawat pahina bilang katibayan na ang lahat ng pagod ko sa dagat ay may patutunguhan. Pero ngayong hapon, ang hangin sa loob ng silid ay tila amoy alikabok at pagkabulok. Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang aparador. Doon sa pinakataas na bahagi ay nakasabit pa rin ang kanyang tuga. Noong araw ng kanyang graduation, halos hindi ako makahinga sa tindi ng ligaya. Suot ang aking tanging maayos na barot saya, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga magulang sa auditorium. Yan ang anak ni Rosalinda, ang biyudang mangingisda. Isang abogado na ang anak niya. Pakiramdam ko noon, sapat na ang dangal na yon para pawiin ang bawat paltos sa aking kamay at ang bawat lagnat na timiis ko matapos mabasa ng ulan sa gitna ng laot. Hinawakan ko ang tela ng tuga. Pero sa halip na kintab, magaspang ang naramdaman ko. Nanhilahin ko ito ng kaunti. Napansin kong may punit na ang gilid nito at ang laylayan ay puno ng tuyong putik. Parang ang pangarap ko mismo ang nakasabit, punit-punit, marumi at puno ng pagkukunyari. Anak, anong ginawa mo sa sarili mo? Pabulong kong tanong sa kawalan. Naalaba ko ang mga gabing wala akong tulog para lang makahabol sa kwota ng kooperatiba. Naalala ko ang alat na nanunuot sa aking balat, ang hapdi ng sikat ng araw na tila naggagayat sa aking mukha. Lahat ng iyon ay tiniis ko para hindi siya maging katulad ko. Para hindi siya yumukod sa kahit kanino. Pero heto siya ngayon, yumuyukod sa mga taong sumisira sa ating tahanan dahil sa mga pagkakamaling itinago niya sa akin. Naupo ako sa gilid ng kanyang kama. Napansin ko ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Binuksan ko ito. Luma itong relo ng kanyang ama, ang relong binigay ko sa kanya noong bago siya umalis patungong Maynila. Gamitin mo ito, Nico, para lagi mong alam kung anong oras ka dapat umuwi sa amin, sabi ko noon. Pero ang relo ay sira na. Basad ang salamin nito at nakatigil ang mga kamay sa 2:00. Tila, tumigil na rin ang oras ni Nico sa pagiging anak ko, simula noong mabulag siya ng ningning ng lungsod. Masakit ang maloko ng ibang tao, pero mas matindi ang hapdi kapag ang sarili mong dugo ang gumagawa nito. Bawat sakripisyo ko ay naging sandata niya laban sa akin. Ang pagmamahal ko, ang naging kadena na ngayon ay humihila sa akin para maging taksil din sa aking bayan. Rosa, tawag ni Kuya Ben mula sa pinto. Nakatayo siya roon, bakas pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Nandyan na si Nico. Kagagaling lang niya sa bayan kasama si Attorney Leandro. Huminga ako ng malalim. Pinahid ko ang aking mga luha at tumayo ng tuwid. Hindi ko na kailangang maging mahina. Ang sugat sa puso ko ay kailangang maging lakas. Kung ang pag-ibig ko ang naging dahilan ng kanyang pagkaligaw, ang katotohanan ko ang dapat magbalik sa kanya sa pampang. Sabihin mo sa kanya, mag-usap kami, sabi ko, habang dahan-dahang itinitiklop ang maruming tuga. Mag-usap kaming mag-ina. Walang abogado, walang kumpanya, tayo lang. Dinala ko ang relong basag ng kanyang ama. Ito ang magpapaalala sa kanya na ang oras ng pagtatago ay tapos na. Lalabas ako sa silid na ito hindi bilang isang martir na ina, kundi bilang isang mangingisda na handang harapin ang pinakamalakas na bagyo, kahit ang bagyong yon ay ang sarili kong anak. Lumubog na ang araw at ang madilim na kahel na langit ay unti-unting nilalamon ng itim na anino ng gabi. Nakaupo ako sa tapat ng aming hapagkainan lang pumasok si Nico. Amoy, mamahaling pabanggo siya, isang amoy na hindi nababagay sa aming bahay na laging may bakas ng lansa at alat.
Ipinatong ko sa mesa ang basag na relo ng kanyang ama at ang asul na folder na may peking pirma ko. Tumigil si Nico. Tiningnan niya ang mga gamit sa mesa pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Wala akong nakitang gulat sa kanyang mga mata. Ang naroon ay pagod at isang uri ng pagkainis. Tila ba isa akong abala sa kanyang mabilis na mundo? Nay, bakit hinalugog niyo ang gamit ko? Tanong niya. Boses niya'y mababa pero may talim. Bakit mo isinanla ang bahay ng Tito Ben mo, Nico? Bakit o pineke ang pirma ko? Mahinahon kong panong kahit sa loob ko ay parang may bulkang sasabog. Akala ko ba nag-aral ka para ipagtanggol ang tama? Pero ikaw pala ang unang lumabag sa batas para lang ilubog tayo. Huminga ng malalim si Nico at hinila ang upuan sa harap ko. Batas, Nay, ang batas ay para lang sa mga may pera. Akala niyo ba madali ang buhay sa Maynila? Akala niyo ba sapat na ang perang ipinapadala niyo para makasabay ako sa mga kaklase ko na dekotse at may mga koneksyon? Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas sa hangin. Pagod na akong maging anak ng mga ingisda. Pagod na akong amoy isda ang mga libro ko. Gusto kong maging seryoso ang tingin sa akin ng mga tao. Nagkamali ako, Nay. Namuhunan ako sa maling tao. Nalubog ako sa utang. Pero itong resort na ito ang paraan ko para mabura ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan ng pagbebenta sa kapwa mo, sigaw ko. Ang mga taong nag-ambag para sa matrikula mo noong kulang ang huli ko, sila ba ang itatapon mo sa kalsada? Hindi sila itatapon. Babayaran sila. Sigaw ni Nico pabalik. Humampas ang kamay niya sa mesa, dahilan para tumalbog ang basag na relo. Nay, please. Isang pirma lang. Kapag natuloy ito, magkakaroon ako ng posisyon sa kumpanya. Mababayaran ko ang utang sa Maynila. Maibabalik ko ang titulo ng bahay ni Tito Ben. Magiging marangya ang buhay niyo. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay na galing sa nakaw Nico. Sabi ko habang tumatayo at tinititigan siya sa mga mata. Ang dagat na ito, kahit madumi sa tingin mo, ito ang magbigay sa iyo ng pangalan. Huwag mong hamakin ang lupang kinalakhan mo. Lumapit sa akin si Nico. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas matindi kaysa sa galit. Nay, hindi niyo naintindihan. Hindi lang pera ang mawawala sa akin. Ang mga taong pinagkakautangan ko, hindi sila biro. Kapag hindi ko naibigay ang baybayin na ito sa kumpanya, hindi lang career ko ang tapos. Baka bukas mabalitaan niya na lang na lumulutang na ako sa Pasig River. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang banta ni Kuya Ben ay totoo. Ang anak ko ay nakatalina sa leeg. Kaya, Nay, mamili kayo, sabi ni Nico. Ang boses niya ay nanginginig na sa desperasyon. Ang dagat ba na ito? Ang mga mangingisda na bukas makalawa ay makakalimutan din kayo. O ang buhay ng sarili mong anak. Nico, isang pirma mo lang, Nay. Isang pirma para mabuhay ako. Kung mahal mo ako, kung totoo ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin, pipirma ka. Pero kung mas mahal mo ang putik at lansa ng dagat na ito kaysa sa akin, sige, huwag kang pumirma. Pero huwag kang iiyak kapag nawala ang kaisa-isa mong anak. Tumalikod si Nico at lumabas ng bahay. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Tumingin ako sa basag na relo sa mesa. Ang oras ay tila tumitibok na lang para sa isang maling desisyon. Pipirmahan ko ba ang kamatayan ng aking barangay para sa buhay ng aking anak? O hahayaan kong mamatay ang aking anak para sa katotohanan? Ang gabi ay tila hindi na natatapos. Nanatili akong nakaupo sa hapagkainan, nakatitig sa basag na relo. Ang bawat tik-tak na naririnig ko sa aking isip ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Nico na naiwan niya sa ibabaw ng folder sa gitna ng kanyang pagmamadali. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag.
Sa normal na pagkakataon, hindi ko pakikialaman ang gamit ng aking anak. Pero sa gabing ito, ang normal ay wala na. Sinagot ko ang tawag. Hindi ako nagsalita. Nico, salamat naman at sumagot ka na. Isang baritong boses ang narinig ko sa kabilang linya. Hindi ito ang boses ni Attorney Leandro. Mas magaspang ito, mas mapanganib. Nakausap na namin ang mga tao sa EcoAzure. Sabi nila, nagmamatigas pa rin daw ang nanay mo. Akala ko ba kontrolado mo ang matanda? Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Nanigas ang aking panga, pero nanatili akong tahimik. Makinig ka, Nico. Pagpapatuloy ng lalaki, may kasamang tawa na nakakapangilabot. Huwag mo kaming paikutin. Alam naming wala ka ng lisensya. Alam naming tinanggal ka sa kumpanya mo sa Maynila dahil sa pagnanakaw ng pera ng kliyente mo para pambayad sa sugal. Ang EcoAzure lang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Isang araw na lang ang ibibigay namin sa'yo. Kapag wala pa ang pirma ng nanay mo bukas ng gabi, hindi lang ang career mong peke ang kukunin namin. Isasama namin ang daliri mo sa bawat utang na hindi mo nababayaran. Napabitaw ako sa cellphone. Diretsong bumagsak ang gadget sa sahig dahilan para maputol ang tawag. Napaatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan ko. Hindi lang pala utang sa negosyo ang dala ni Nico. Ang anak ko, ang pinagmalaki ko sa buong barangay na isang kagalang-galang na abogado ay isa palang wad. Tinanggalan ng lisensya, magnanakaw, sugal. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat kilo ng isdang ibinenta ko para sa kanyang pag-aaral, ay tila itinapon ko lang sa isang malalim at madilim na hukay. Ang taong kaharap ko kanina na nagmamakaawa para sa kanyang career ay isang taong matagal na palang talunan. Diyos ko! Napahikbi ako. Ang aking mga tuhod ay bumigay hanggang sa mapaupo ako sa sahig. Anong ginawa ko sa pagpapalaki sa kanya? Ang sakit ay hindi na galing sa pagtataksil niya sa dagat. Ang sakit ay galing sa katotohanang hindi ko nakilala ang sarili kong anak. Ang batang pinalaki kong may takot sa Diyos at may dangal ay naglaho na sa kislap ng Maynila. Doon ko napagtanto ang mas malaking panganib. Ang EcoAzure Resort ay hindi lang isang kumpanyang gustong mamuhunan. Sila ay mga buitre na gumagamit ng mga taong tulad ni Nico, mga taong may malalaking utang at madidilim na lihim para makuha ang gusto nila. Ginagamit nila ang desperasyon ni Nico para manipulahin ang buong kooperatiba. Tumayo ako ng nangiinig. Pinahid ko ang aking mga luha gamit ang aking duster. Kung akala nila ay madali nilang malulubog ang barangay na ito dahil lang hawak nila sa leeg ang anak ko, nagkakamali sila. Lumabas ako sa balkonahe at tiningnan ang madilim na dagat. Ang mga alon ay tila bumubulong sa akin, nagpapaalala sa akin ng pangako ko sa asawa ko bago siya mawala. Protektahan mo ang ating kabuhayan, Rosa. Huwag mong hahayaang makuha ito ng mga taong walang pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kailangan kong iligtas si Nico, pero hindi sa paraang gusto niya. Hindi ko siya ililigtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kasinungalingan. Ililigtas ko siya sa pamamagitan ng pagharap sa kanya sa katotohanan kahit pa mga hulugan ito ng kanyang pagbagsak. Dahil kung hahayaan ko siyang magpatuloy, hindi lang siya ang mamamatay. Isasama niya sa hukay ang buong barangay. Kinuha ko ang flashlight at ang lumang sombrero ng aking asawa. May isang lugar akong kailangang puntahan. May isang tao akong kailangang makausap bago sumikat ang huling araw ng palugit ng resort. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang init at katahimikan sa buong barangay. Paglabas ko ng bahay, hindi ang ingay ng mga makina ng bangka ang narinig ko, kundi ang reklamo ng mga tao sa pantalan. Pinuton ng kumpanya ang supply ng yelo at krudo sa kooperatiba.
Ito ang unang banat ng Eco Azure. Alam nilang kapag walang yelo, mabubulok ang huli ng mga mangingisda. At kapag walang krudo, hindi sila makakaalis sa Pampang. Sinisimula na nilang sakalin ang leeg ng buong komunidad para pilitin akong sumuko. Rosalinda, ano na ang plano? Sigaw ni Jimboy habang papalapit sa akin. Pawis na pawis siya at bakas ang galit sa muka. 20 kilo ng isda ang mabubulok sa bangka ko. Sabi ng resort, ibabalik lang nila ang supply kung pipirmahan mo na ang kasunduan. Huwag kayong padala sa takot, Jimboy. Sagot ko. Pero alam kong mahina ang dating yon sa isang taong hindi alam kung ano ang ipapakain sa pamilya mamayang gabi. Madaling sabihin yan dahil may ipon ka. Bulyaw na isa pang manginista. Pero kami, isang araw lang kaming hindi makapalaot gutom na ang mga anak namin. Rosa, pirmahan mo na. Para naman ito sa ikabubuti nating lahat, sabi ni Nico. Natanaw ko si Nico sa di kalayuan, nakatayo sa tabi ng isang puting sasakyan ng resort. Hindi siya lumalapit. Nakasuot siya ng salamin at nakapamulsa. Pero kahit malayo, nakikita ko ang pang-inginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang ito na ang huling 24 na oras. Kapag hindi ako pumirma ang mga taong galit sa akin ngayon, ay baka sa kanya naman bumaling kapag nalaman nila ang totoo. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa opisina ng kooperatiba. Nilok ko ang pinto mula sa loob. Kinuha ko ang blueprint at environmental report na iniwan ni Nico kagabi. Inilatag ko ito sa mesa at binuksan ang aking lumang notebook ang talaarawan ng aking asawa tungkol sa bawat kanto ng dagat na ito. Pinagtabi ko ang 2 mapa. Ang mapa ng resort ay nagpapakita ng isang matibay at solidong pundasyon para sa itatayong bista at marina para sa malalaking yate. Pero sa notebook ng asawa ko, ang bahaging iyon ng baybayin ay may markang pula. Yung ibnang sirena. Pabulong kong basa. Naalala ko ang kwento ng asawa ko. Sa ilalim ng bahaging yun ng dagat ay may isang napakalaking sistema ng mga kuweba at hangong-hangong na mga bato. Ang buong ilalim ng dagat sa parteng yon ay guwang. Ang ibabaw ay parang matibay na simento. Pero sa ilalim ito ay parang isang higanting espongha na puno ng butas. Mabilis kong binasa ang environmental report na isinumite ng Eco Azure. Nanlaki ang aking mga mata. Ayon sa ulat nila, ang ilalim ng dagat ay solid rock formation. Isang malaking kasinungalingan. Sinungaling, pabulong kong sabi habang nanginginig ang aking daliri. Alam nilang guguho ito. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Aling Rosalinda, buksan mo ito. Boses iyon ni Attorney Leandro. Wala na tayong oras para sa laro mo. Binuksan ko ang pinto at hinarap siya. Kasunod niya si Nico na hindi makatingin sa akin ng diretso. Eto na ang huling alok namin, Aling Rosalinda. Sabi ni Leandro habang inilalapag ang isang tsekeng may malaking halaga sa ibabaw ng mapa. Pumirma ka rito bilang head ng kooperatiba at lahat ng problema ng barangay, pati na ang mga lihim ng anak mo sa Maynila ay mawawala na parang bula. Tiningnan ko si Nico. Nico, alam mo ba ito? Alam mo bang guguho ang itatayo nila rito? Alam mong lolokohin nyo ang mga mangingisda dahil ang lupang ipinangako nyo sa kanila para sa relokasyon ay guguho rin kapag sinimulan ang konstruksyon. Napatigil si Nico. Tumingin siya kay Leandro pagkatapos ay sa mapa. Nay, anong sinasabi nyo? Sabi sa survey, matibay ang lupa rito. Tumawa ng malakas si Leandro. Huwag kang makinig sa mga kwentong barbero ng nanay mo, Nico. Isang simpleng mangingisda lang siya. Ano ang alam niya sa geology? Alam ko ang dagat na ito dahil dito ako tumanda. Sigaw ko sa mukha ni Leandro. At alam mo rin ang totoo, di ba? Kaya nyo gustong makuha ang pirma ko ngayon din? Dahil alam nyo na kapag nagkaroon ng tunay at independent na investigasyon, mabibisto ang peking report ninyo. Hinarap ni Leandro, si Nico ang kanyang boses ay tila lason. Nico,
Kontrolin mo ang nanay mo. Kung hindi alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo mamayang gabi pagdating ng mga bisita mo mula sa Maynila. Napaupo si Nico sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Nay, please, pirmahan mo na. Ayoko nang mamatay. Tiningnan ko ang anak kong duwag at ang abogadong tuso. Ngayon, hindi na lang buhay ni Nico ang nakasalalay rito. Ang kaligtasan ng buong barangay ang nakataya. Kapag sinimula ng pagpapasabog sa ilalim ng dagat para sa pundasyon, guguho ang buong baybayin kasama na ang mga bahay ng mga mangingisda. May 12 oras pa, sabi ko kay Leandro. Matalim ang aking tingin. Magkakaroon tayo ng huling pagpupulong sa Barangay Plaza mamayang gabi. Doon ko ibibigay ang huling desisyon ko sa harap ng lahat ng tao. Siguraduhin mo lang, matanda. Banta ni Leandro bago lumabas. Naiwan kami ni Nico sa loob ng opisina. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, ililigtas kita. Pero hindi sa para ang gusto mo. Nay, anong gagawin mo? Tanong niya, puno ng takot ang tinig. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa labas sa dagat na tila naghahanda na rin para sa isang malaking unos. Kailangan kong lumabas mamayang gabi sa laot. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi. 10:00 ng gabi. Ang buwan ay tila isang manipis na hiwa ng pilak sa madilim na langit. Sapat lang para makita ko ang anino ng aking maliit na bangka na nakasadsad sa buhanginan. Hindi ko sinindihan ang makina. Gagamitin ko ang aking mga bisig. Ayokong makakuha ng atensyon mula sa mga gwardiya ng resort na nagpapatrolya sa pampang. Bawat sagwan ko sa tubig ay may kasamang panalangin. Ang bawat kirot sa aking likod ay paalala na sa edad na 50, hindi na ako ang malakas na babaeng sumasabay sa agos ng bagyo noon. Pero ang galit at ang takot para sa aking barangay ang nagsisilbing krudo ng aking katawan. Narating ko ang bahagi ng dagat na tinatawag naming Yungib ng Sirena. Dito ang kulay ng tubig ay mas madilim, isang palatandaan ng malalim na hukay sa ilalim. Inilabas ko ang luma at kinakalawang nahulog isang mabigat na tingga na nakatali sa isang mahabang lubid na may mga marka ng sukat. Ito ang ginamit ng asawa ko noon para gumawa ng sarili niyang mapa. Kinuha ko rin ang cellphone ni Nico na nasa bulsa ko pa rin. Inihanda ko ang kamera nito. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang pasubalian sa harap ng mga tao sa plaza. Patawarin mo ako, Nico. Pabulong kong sabi sa hangin habang dahan-dahang ibinababa ang tingga sa tubig. Pero kailangang makita ng lahat ang totoo. Ayon sa environmental report ng EcoAzure, ang bahaging ito ay 5 metro lang ang lalim at solid rock. Pero habang bumababa ang lubid, hindi ito tumitigil. 5 metro, 7, 10. Patuloy ang pagdausdos ng lubid sa aking mga palad. 15 metro. Ang tingga ay hindi pa rin tumatama sa ilalim. Ang solid rock na sinasabi ni Attorney Leandro ay isang malaking kasinungalingan. Ang bahaging ito ay isang guwang na kuweba. Kapag tinayuan ito ng mabigat na istruktura at dumaan ang malalaking yate, ang buong pundasyon ay guguho na parang marupok na biskwit. Nakuha ko na kayo, sabi ko habang kinukunan ng video ang lubid na lumulubog sa kailaliman. Pero bago ko pa man mahila pabalik ang lubid, isang malakas na ilaw ang tumama sa aking mukha mula sa di kalayuan. Isang speedboat ng resort. Aling Rosalinda, anong ginagawa niyo rito? Sigaw ng isang lalaki. Hindi ito ordinaryong gwardiya. Boses iyon ng isa sa mga tauhan ni Leandro na kasama ni Nico kanina. Mabilis kong hinila ang lubid, pero sa taranta ko, sumabit ito sa mga bato sa ilalim. Ang bangka ko ay nagsimulang gumiwang dahil sa lakas ng alon mula sa papalapit na speedboat. Tumigil kayo riyan! Bawal ang mangisda rito! Protected zone na ito! Sigaw muli ng lalaki. Alam kong hindi pang ingisda ang inaalala nila.
Alam nilang narito ako para kumpirmahin ang kanilang dumi. Mabilis kong kinuha ang itak sa ilalim ng upuan at pinutol ang lubid. Itinago ko ang cellphone sa loob ng aking plastic na lalagyan ng pin. Umalis na kayo rito kung ayaw nyo pang madagdagan ang kaso nyo. Pagbabanta ng tauhan habang pinaliligiran ang aking maliit na bangka. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang sila ng matalim habang pilit kong pinapakalma ang aking paghinga. Hawak ko na ang katotohanan. Na yon, ang tanging kailangan ko na lang ay makabalik sa pampang ng buhay. Habang hinihila nila ang aking bangka pabalik sa dalampasigan, nakita ko sa di kalayuan ang mga ilaw sa Barangay Plaza. Marami ng tao. Naghihintay sila. At sa gitna ng karamihan, natanaw ko si Nico na nakatayo sa ilalim ng entablado. Mukhang mas lalong tumanda ang hitsura sa loob ng isang gabi. Ang huling oras ay dumating na. At sa pagkakataong ito, hindi lang pirma ang dala ko. Dala ko ang hatol ng dagat laban sa kanilang kasinungalingan. Punong-puno ang Barangay Plaza. Ang ingay ng mga tao ay parang ugong ng papalapit na bagyo. Sa ilalim ng mga aandap-andap na bumbilya ng entablado, nakatayo si Attorney Leandro, kampanting-kampante sa kanyang suot na barong. Sa tabi niya si Nico ay mukhang isang taong hihimatayin anumang oras. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak sa kabila ng hanging gabi. Mga kababayan, ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Narito na ang pagkakataon ninyong makaalis sa hirap. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma ni Ali Rosalinda bilang inyong kinatawan. Huwag ninyong hayaang tigilan ng isang tao ang pag-unlad ng buong isla. Eksaktong pagkatapos ng kanyang salita, pumasok ako sa gitna ng karamihan. Basa pa ang laylayan ng aking duster, magulo ang aking buhok at ang aking mga paa ay balot ng buhangin. Pero ang aking tingin ay diretso sa entablado. Nagkaroon ng bulungan. Tumigil ang lahat nang tumuloy ako sa itaas ng platform. Aling Rosalinda, bati ni Leandro na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Akala ko ay hindi ka na darating. Nasaan na ang pirma mo? Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang cellphone ni Nico mula sa aking bulsa at ikinonekta ito sa projector na ginagamit nila para sa presentation ng resort. Nagulat si Leandro, lalo na si Nico. Nay, anong ginagawa mo? Pabulong na sigaw ni Nico. Pero hindi ko siya pinansin. Lumitaw sa malaking puting tela ang video na kinuha ko kanina sa laot. Nakita ng lahat ang madilim na tubig ng yungib ng sirena. Nakita nila ang lubid na lumulubog 5 metro, 10 metro, 15 metro at hindi pa rin tumatama sa ilalim. Ito ang inyong solid rock, sabi ko sa harap ng mikropono. Ang boses ko ay buo at matatag. Ayon sa report ng Eco Azure, matibay ang lupa rito. Pero nakita nyo ang ebidensya? Guwang ang ilalim ng dagat natin. Sa oras na magpasabog sila para sa pundasyon ng kanilang marina, guguho ang buong baybayin. Hindi lang ang resort ang lulubog, kundi ang mga bahay ninyo, ang barangay ninyo, at ang kabuhayan ninyo. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ang mga mangingisdang kanina ay galit sa akin. Nayon ay naguguluhan at natatakot. Kasinungalingan yan, sigaw ni Leandro, pilit na kinukuha ang remote ng projector. Isang manipulasyon lang yan ng isang matandang ayaw sa pagbabago. Nico, sabihin mo sa kanila, ikaw ang abogado rito, hindi ba? Tumingin ang lahat kay Nico. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko, pero kailangan niyang harapin. Nico, tawag ko sa kanya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay sa harap ng lahat. Anak, huwag mo nang ituloy ito. Alam kong tinatakot ka nila. Alam kong baon ka sa utang sa Maynila at ginagamit nila yon para saktan ka. Pero isipin mo ang mga taong ito. Ang mga batang naglalaro sa dalampasigan na guguho dahil sa proyektong ito.
Kaya mo bang mabuhay nang alam mong ikaw ang pumatay sa sarili mong bayan? Tumahimik ka matanda, bulyaw ni Leandro. Lumapit siya kay Nico at bumulong ng sapat para marinig ko. Isang salita mo lang, Nico, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng susunod na umaga. Isipin mo ang utang mo. Ang katahimikan sa plaza ay nakabibingi. Maririnig mo ang bawat paghinga ng mga tao. Nakatingin si Nico sa akin, ang kanyang mga mata ay pulo ng luha at desperasyon. Tumingin siya sa mga mangingisda kay Mang Celso kay Jimboy na lahat ay umaasa sa kanyang sasabihin. Ito ang huling pagsubok. Ang katotohanan laban sa takot. Ang dangal laban sa buhay. Nico, sabihin mo ang totoo pag mamakaawa ko. Kahit anong mangyari, nanay mo ako. Haharapin natin ang lahat basta't bumalik ka lang sa amin. Dahan-dahang humakbang si Nico patungo sa mikropono. Tumingin siya kay Leandro pagkatapos ay muli sa akin. Ang kanyang labi ay nanginginig. Ang buong barangay ay nakabitin sa kanyang susunod na sasabihin. Ang totoo ay... Panimula ni Nico, ang boses niya ay halos hindi marinig. Nico, banta ni Leandro. Tiningnan ni Nico ang video ng dagat na nasa likuran niya ang dagat na nagpalaki sa kanya. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang totoo ay, tama si nanay, malakas, nasabi ni Nico. Nagkagulo ang mga tao. Napatayo ang lahat. Peke ang environmental report, sigaw ni Nico sa pagkakataong ito, ay diresto na siyang nakatingin kay Leandro. Pinilit nila akong pirmahan ang mga dokumento dahil sa mga utang ko sa Maynila. Alam ng kumpanya na delikado ang proyekto pero wala silang pakialam basta't makuha nila ang lupa. Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako, Nay! Agad na sumugod ang mga mangingisda sa entablado. Sa takot ni Leandro, tinangka niyang tumakas, pero hinarang siya ni Jimboy at na iba pang kabataang mangingisda. Ang platsa na kanina ay punong-puno ng pag-asa. Sa pera ngayon ay nag-aapoy sa galit laban sa panluloko. Niyakap ko ng mahigpit si Nico. Humahagulgol siya sa aking balikat. Nay, sorry. Sorry po. Ayos na anak. Ayos na bulong ko habang pinapanood ang pagkilos ng mga tao. Pero sa gitna ng gulo, nakita ko ang isang itim na sasakyan na pumarada sa labas ng plaza. 3 lalaking naka-jacket na itim ang bumaba. Ang mga taong pinagkakautangan ni Nico. Hindi sila narito para makinig sa katotohanan. Narito sila para maningil ng dugo. Hindi nagtagal at ang kaguluhan sa plaza ay nahati sa gitna. Ang mga tao na kanina ay sumusugod kay Attorney Leandro ay napatigil nang makita ang 3 lalaking naglalakad patungo sa entablado. Ang kanilang mga kilos ay hindi tulad ng mga mangingisda. Sila ay mabilis diretsyo at may dalang panganib na tanging ang madidilim na iskinita ng Maynila ang makakapagbigay. Nico, magsaysay tawag ng lalaking nasa gitna ang boses ay parang kalawang na kumikiskis sa bakal. Mukhang masyado kang naging madaldal na yung gabi. Ang usapan natin pirma ng nanay mo o ang buhay mo. Na yung wala na ang pirma, alam mo na ang kasunod. Napauro si Nico sa likod ko. Nanginginid ang kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga lalaki, paakyat ng entablado tumayo ako sa harap ng aking anak. Ibinuka ko ang aking mga kamay tila isang inahing manok na handang mamatay para sa kanyang sisiw. Hindi niyo siya mahahawakan, matigas kong sabi. Umalis ka riyan matanda uyam ng lalaki habang dahan-dahang inilalabas ang isang patalim na kumikislap sa ilalim ng bumbilya. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa amin. Isang boses ang sumigaw mula sa karamihan. Si Jimboy iyon, hawak ang kanyang sagwan. Sumunod si Mang Celso at pagkatapos ay ang iba pang mga mangingisda, ang mga taong kanina lang ay nag-aaway-away.
Pinalibutan nila ang entablado na kaharap sa 3 lalaki. Nagkamali ang batang ito. Wika ni Mang Celso. Ang boses ay puno ng awtoridad ng isang matanda. Sinubukan niyang lokohin ang sarili niyang dugo. Pero, taga rito siya. At sa islang ito, hindi kami pumapayag na may dinudukot na taga rito ang mga dayuhan. Hindi akalain ng mga lalaki mula sa Maynila na ang isang barangay ng mga mangingisda ay lalaban ng sabay-sabay. Sa gitna ng tensyon, narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Ang barangay captain, na kanina pa palang tumatawag sa pulisya, ay dumating kasama ang mga tauhan ng PNP. Dapa, walang gagalaw sigaw ng mga pulis. Mabilis na napusasan ang 3 lalaki mula sa Maynila. Gayon din si Attorney Leandro na nanginghinig na sa takot habang isinasakay sa patrol car. Ngunit nang lapitan ng mga pulis si Nico, hindi ako humarang. Tiningnan ako ni Nico, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Kailangan mong harapin ang batas, anak, mahinahon kong sabi, habang hinahawakan ang kanyang muka. Ang utang mo sa labas ay aayusin natin. Magtatrabaho tayo. Pero ang utang mo sa batas at sa dangal mo, ikaw lang ang makakapagbayad niyan sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Yumuko si Nico at dahan-dahang iniabot ang kanyang mga kamay sa pulis. Sumusuko po ako. Ako po ang nag-asikaso ng mga peking dokumento. Tetestigo po ako laban sa Eco Azure. Habang dinatala si Nico palayo ang plaza, ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang sugat na nagsisimula ng malinis. Lumipas ang mga linggo. Ang balita tungkol sa tangkang panloloko ng Eco Azure ay kumalat sa buong lalawigan. Ang kumpanya ay napasailalim sa matinding investigasyon at kalaunan ay binawi ang kanilang permit. Ang yungib ng sirena ay idineklara na ngayong isang tunay na protected sanctuary, hindi para sa mga turista, kundi para sa kalikasan. Si Nico ay natanggalan ng pagkakatao makakuha muli ng lisensya sa pagkaabogado dahil sa naging kaso ng fraud at perjury. Pero sa loob ng kulungan, habang naghihintay ng kanyang hatol, nakita ko sa kanya ang isang bagay na matagal nang nawala ang kapayapaan. Nay, sabi niya sa akin nung huling dalaw ko. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, ang kanyang balat ay hindi na amoy mamahaling pabango, kundi amoy sabon at pawis. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang magtagumpay sa kasinungalingan ko. Mas masarap palang makahinga nang walang itinatago. Magbabayad tayo ng mga utang mo, Nico. Sagot ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay sa kabila ng rehas. Ibebenta natin ang ilang kagamitan. Magtatrabaho ako ng doble sa kooperatiba. Paglabas mo rito, wala ka mangang titulo. Meron ka namang danggal na pwedeng ipagmalaki sa dagat. Napanghiti si Nico. Isang tunay na ngiti. Nay, paglabas ko, gusto ko ulit matutong mangisda. Gusto kong amoy isda ulit ang mga kamay ko. Dahil doon nang pala ako, tunay na ligtas. Niyakap ko ang rehas, dinarama ang presensya ng aking anak. Nawala man ang pangarap kong magkaroon ng anak na abogado, nahanap ko naman ang anak na matagal nang nilamon ng lungsod. At sa aming barangay, ang dagat ay patuloy na humahampas sa pampang malinis Malaya at hindi kailanman mabibili ng kahit na sinong dayuhan. 1 taon na ang lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang aming maliit na isla. Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa ibabaw ng dagat at ang mga alon ay tila mga bulong ng kapayapaan na humahampas sa pampang. Nakatayo ako sa bukana ng aming bagong Community Tourism Center. Hindi ito ang marangyang resort na binalak ng Eco Azure. Ito ay gawa sa kawayan ni Pa at mga lokal na materyales, isang lugar kung saan ang mga turista ay dumarating para matutong mangisda ng tama, magtanim ng bakawan at igalang ang yungib ng sirena. Ang kooperatiba na ngayon ang nagpapatakbo ng lahat.
Wala nang dayuhang nagdidikta sa amin. Kami na ang may-ari ng sarili naming bukas. Naitapos pa po ang listahan ng mga bisita para sa eco-tour mamaya. Napalingon ako at napangiti. Si Miko, suot ang isang simpleng t-shirt at short, ay naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw at ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis gaya ng dati. May mga kalyo na ang kanyang mga palad mula sa pagtulong sa paghila ng mga bangka at paggawa ng mga lason na lambat. Wala na ang kanyang titulong abogado, pero sa bawat kilos niya, nakikita ko ang isang lalaking may mas malalim na danggal. Nakalabas siya ng kulungang pansamantala sa ilalim ng parole dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa gobyerno para ibagsak ang sindikato sa likod ng Eco Azure. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa batas para ayusin ang mga papeles ng kooperatiba at siguraduhing hindi na muling maluloko ang mga mangingisda. Salamat, anak, sabi ko habang tinitingnan ang kanyang gawa. Si Mang Celso, nakahanda na ba ang bangka niya? Opo, Nay. At si Jimboy naman ang magsisilbing guide sa mga bakawan, sagot niya. Huminto siya sandali at tumingin sa malawak na abot tanaw. Nay, tignan niyo ang dagat. Ang linaw na ulit, no? Parang kailan lang akala ko ay wala na itong silbi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga utang niya sa Maynila ay unti-unti naming nababayaran mula sa tapat na kita ng kooperatiba. Mahaba pa ang tatahakin naming landas at hindi pa lubusang nabubura ang lahat ng sakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang paghihilom. Ang dagat ay parang katotohanan, Nico, wika ko. Maaari itong maging mabagsik at nakakatakot kapag sinubukan mong itago ang dumi sa ilalim nito. Pero kung aalagaan mo ito at gagalangin ibabalik nito sa iyo ang lahat ng kailangan mo para mabuhay. Tumango si Nico. Kinuha niya ang lumang relo ng kanyang ama na naipaayos na namin. Ngayon, tumitibok ma ito ng tama. Ang bawat segundo ay hindi na isang banta, kundi isang pagkakataon para bumawi. Lumapit sa amin ang ilang mga bata sa barangay Masayang, tumatakbo patungo sa dalampasigan. Wala silang takot na mawawalan sila ng palaruan. Wala silang pangamba na ang kanilang mga magulang ay magiging katulong sa sariling lupa. Ang dagat na ito ay nanatiling kanila. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang lansa ng isda na dati ay kinahiya ni Miko ngayon ay amoy ng tagumpay at katapatan. Napatunayan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kapal ng tseke o sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang humarap sa salamin ng walang bahid ng hiya. Nanay Rosalinda, Nico, halina kayo, handa na ang tanghalian sa tabing dagat, sigaw ni Kuya Ben mula sa malayo. Nakabalik na rin siya sa dating niyang sigla kahit na may kaunting pilat pa ang kanyang kalooban mula sa pagkakamali noon. Naglakad kami ni Nico patungo sa aming pamilya at sa aming komunidad. Sa bawat yabag namin sa basang buhangin, alam kong matibay ang aming tinatayuan. Hindi kami muling lulubog dahil ang pundasyon namin ay hindi gawa sa peking semento, kundi sa katotohanang pinatibay ng pagmamahalan at pagpatawad. Ang dagat na ipinadbili nila noon ay nabawi na namin. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na namin ito hahayaang mabitawan muli.